Ang Miami ngayon ay kitang pwedeng pumasok sa level ng Sixers at New York Knicks. Hindi sa akin galing yan. Base mismo yan dito kay Jeff Teague na NBA analyst. Yung pagkuha ngayon kasi ng Miami kay Klay sapat para baguhin nga raw ang hierarchy sa East. Depende sa magiging magandang combination nila. Sa report din ng ibang source at analyst may parehong prediction. Matapos magkaroon ng Giannis, Adebayo, Klay Thompson, may malinaw na complementary roles ang Miami ngayon. Ito yung pinakamalaking reason nga raw kung bakit may sense ang argument eh. Parang si Pat Riley talaga ang pipigil para sa championship window ni LeBron sa Sixers. Dahil talagang ngayon gumagawa yan ng malaking movement sa Eastern para lang pigilan ang super team ng Sixers na ngayon mas tumataas kasi ang ratings ng mga to lalo na sa power ranking. Ayaw magpaiwan basta-basta nitong Miami sa Eastern eh. May Giannis, Bam Adebayo, Klay Thompson plus Andrew Wiggins, Davion Mitchell, Tim Hardaway Jr. Kaya talagang may reason nga raw kung bakit sinasabing tumataas rin ang expectation ngayon dito sa Miami bilang champion contender at literal na ngayon na possible na tumaas ang power ranking nila dahil sa addition ni Klay Thompson. Pero hindi nga raw yan nasolusyonan yung malaking problema pa rin ng Heat eh. Nung una kasi sa power ranking, nasa baba pa rin ang Miami kahit may addition ni Giannis na mukhang nag-iiba ngayon dahil nagkaroon sila ng Klay Thompson para sa spacing at pagiging elite shooter niyan at playoffs experience. Sinabi rin mismo kasi ni Klay na nakikita niya na malaki ang matutulong niya kay Giannis para sa championship window nila sa Miami. Yan yung habol nila talaga eh. Hindi naman nga raw kasi kailangan ni Klay na maging dating 25 plus points per game version para maging valuable sa Miami. Ang kailangan sa kanya kasi is spacing at pagiging elite shooter mula sa catch and shoot. Yan yung nakikitang reason kung bakit logical ang signing niya. Based sa mga analyst rin, gusto talaga ng Miami ng additional shooting sa paligid ni Giannis at Bam Adebayo. Kahit hindi na siya ang Klay Thompson ng Golden State Dynasty, nananatili pa rin nga raw kasi yan na value bilang high volume perimeter shooter. Sa nakaraang season pa niya sa Dallas, nagkaroon niya ng breakout. Nagkaroon siya ng 38% mula sa 3-point line sa 69 games. Sa buong karir niya, nasa 49% yan eh. Kaya hindi naman nga raw talaga bumagsak ang shooting nitong si Klay ng sobra. Kaya sa Miami ngayon, merong Giannis na rim attacker, transition defender, rebounding, at ganun din si Bam Adebayo na defender, screener, playmaker mula sa front court. Si Klay ang sasalo ng spacing at catch and shoot sa 3-point line. Kaya pare-parehas nga raw makikinabang yung mga yan eh. Mas gagaang yung trabaho ni Giannis at Adebayo sa interior plus Andrew Wiggins na magiging partikular na mahalaga dahil pwede siyang maging pangunahing perimeter defender. Kaya ngayon ang Miami nadidikit sa pagitan ng Sixers na may super team at Knicks na champion defender sa Eastern. Yan mismo yung pinaka-controversial na part ng prediction ni Jeff Teague. Dahil ang Sixers napakalaki ng star power dahil sa kombinasyon ni Jaylen Brown, LeBron, Joel Embiid, Tyrese Maxey at ibang supporting piece na mas malalim pa ngayon ang bench depth nila eh. Kaya kung talent nga raw sa papers lang ang pag-uusapan, mahirap pa rin nga raw ikumpara ang Miami Heat lineup ngayon. May star power plus offensive talent ang Sixers. Samantalang ang Miami may Giannis, mayroong pang elite shooter tulad ni Klay plus defender, depth. Ang Heat may coach na kilala pa sa pagkuha ng maximum valuable mula sa roster kahit hindi perfect ang personnel. Itong si Eric Spoelstra. Kaya tumataas rin talaga yung expectation eh. May mga analyst na nag-highlight ng isang malaking problema nga lang dito sa Miami. Yung magiging fit nitong si Klay kasama nga sila Giannis. Hindi naman nga raw kasi automatic na magiging elite offensive team ang Heat dahil lang dumating si Klay. Yan yung base sa mga analyst rin. Nasa 36-year-old na yan at bumaba na rin ang overall offensive production niya. Kahit si Green sa interview hindi nga pabor itong si Green na possible bumalik pa yung Klay Thompson sa Warriors ngayon dito sa Miami Heat. Nung nakaraang season sa Dallas, nasa 11 points per game na lang yan, 38% sa 3-point line. Maganda pa rin ang shooting pero hindi na siya yung player na kayang gumawa nga raw ng sariling offense sa mataas na level kumpara nun sa Golden State Warriors season niya. Samantalang si Bob Myers naman sinabing na mas mahirap ang piniling route ngayon ni LeBron pagpunta ng Philadelphia para sa championship window.
Sinabi ni Myers kung ang priority nga raw sana ni Lebron nun sa free agency, ang comfort, familiarity o legacy, mas madaling narrative nga raw sana kung pinili niya ang Cleveland na hometown first team niya at siya ang nagbigay ng unang championship sa franchise na yan noong 2016. Kung Miami ang pinili niya na dati niya na ring team kung saan nanalo naman siya ng 2 championship title at nag-finals ng 4 na sunod na taon. Kung Golden State Warriors naman nga raw ang pinili niyan, makakapaglaro sana siya kasama si Curry at Green na matagal niya na rin iniintay. At magiging malaking storyline kasi yan pero mas pinili niya ang Sixers para lang sa championship window at sa kanya mismo nanggaling na gusto niyang makatulong sa franchise para makakuha ng championship title. Based sa NBA report mismo, sila yung nag-highlight na ang Philadelphia ang pinili ni Lebron after niyang i-consider ang Cavaliers, Miami, Golden State at iba pang contender team. Ang attraction ng Sixers yung nakikita niyang pagkakataon makasama si Embiid, Maxey at Brown para sa super team lineup para masubukang makakuha ng championship na matagal nang hinihintay rin ng Philadelphia na mismong nanggaling talaga yung kay Lebron na malaking tulong siya sa team na yan. Sinabi ni Myers, hindi reason ang pinakamahirap manalo sa Philadelphia ngayon. Ang punto niya talaga, pinili ni Lebron ang team na sa tingin nga raw nito may best chance to wins. Pero kapalit nga raw niyan, mas mataas na expectation at pressure na mismong nangyayari na ngayon at ramdam na sa kanila. Dahil lahat ng media at analyst tinitignan ang Sixers bilang champion contender at hindi sapat na magkaroon lang ng magandang regular season at early playoffs run. Kaya tama yung punto ni Myers na mas exposed si Lebron sa Philadelphia ngayon. Hindi nga raw sapat na magandang farewell o great career lang. Ang expectation talaga manalo ng championship title. Yan mismo yung reason kung bakit interesting ang move. Hindi naghahanap si Lebron ng magandang ending ng career. Malinaw naghahanap yan ng championship title. Ang ibig sabihin ni Bob Myers, pinili ni Lebron yung route na may pinakamalaking championship expectation at pinakamaliit na emotional safety net. Para kay Myers, yan yung pinakamalinaw na evidence na winning, not comfort, nostalgia or friendship ang pinagpilian nitong si Lebron. Kaya mukhang itong Miami hindi pa rin naman nga raw tumitigil ngayon para lang matapatan ang super team na meron ang Sixers ni Lebron. Hindi kontento itong si Pat Riley at lumalabas talaga ngayon na possible may isa pang hakbang na gawin ang Heat. Possible itong si Holiday kung papasok sa buyout pero sa ngayon ang tawag sa prediction ni Jeff Teague, credible but aggressive. Ang Miami possible magkaroon ng challenge kontra sa Philadelphia at New York Knicks pero kailangan munang araw talagang makita yan sa actual game na gumana yung Giannis, Bam Adebayo, Klay Thompson combination. Kahit may analyst na nagsasabi na hindi automatic nga raw na solusyon si Klay sa Miami dahil sa structure issue ng Heat sa offense at nagmumuha pa rin nga raw na hindi ganong kalaki yung naging upgrade ng Heat ngayon. Kaya possible magkaroon pa rin nga raw ng malaking movement yung mga yan kung sakaling hindi talaga sapat yung addition ni Thompson para tumapat sa mga champion contender team ngayon sa Eastern.